Pagkakataon po sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sama-sama po sa kaparaanan po ng atin pong pagtitipon, ah, patuloy na minamarapat po ni Pastor na kayo ay patuloy na may hikayat, patuloy na sa inyong antas ng pananampalataya, kaalaman, kaming matatanda na sa pananampalataya, sa mga baguhan, naming mga kapatiran, lalo na po sa mga iba't ibang lugar na kayo po'y patuloy namin nakakabahagi. Although, siyempre po, ang aking pong pagtatalaga sa panalangin na patuloy na ginagampanan ni Pastor, yung pwede pong magampanan. Napakaganda po nung pinost ng isang kapatiran kahapon, kagalakan ko po yun, na kayo na lang po mag-assess. Nakatag naman po yun kung pasado doon si Pastor, no? Doon sa mga naipahayag na yon. At kasama nga po yung pag-o-observe, ayan, yung pangangalaga ng mga kapatiran natin sa kanya-kanyang antas ng pananampalataya. So, ugnay po ng bagong buwan ng Oktubre, marami na nga pong kaganapan ang nangyayari sa ating mga, hindi lang kapaligiran, but sa kabuuan po ng mundo. Ayan. Lalo na nga po, yung sumisiding katotohanan ng Mateo 24 na nariyan na po yung rumors of war, pwede tayong sumidhi sa bandang Europa na, at wag na nga po yung Middle East na binabantayan natin ng bansang Israel. No? So, si Pastor Ed po ay laging current events. Kung sa balita, hindi lamang po pang lokal, but inikayat ko ang kabuuang kapatiran po natin na medyo mga abala kayo, siyempre, sa inyong mga kabuhayan, negosyo, trabaho, pag-aaral, posibleng hindi nyo napapansin ang world development, yung katuparan ng Mateo 24, yung kasagsagan ng mga, nagpapatuloy na mga pestilence, no? Ayan, no? Kahit ang World Health Organization po ay nagpapaalala sa sangkatauhan ng mga patungkol sa pangkalusugan. Liban nga po dun sa katotohanan ng mga pangyayari sa paligid natin. So kung sakali po, no, sa mga naapektuhan, as of countdown the other day, 68. So sa Cebu, yung pong mga namatay sa lindol, kapaligiran ng erupsyon ng Taal natin, environmental, nandyan po lahat yan eh. Nangyayari na. Pwedeng sabihin, Pastor, di ba dati na yan eh? No, yan po ay mas sumisidhi ang developments, no, ng mga pangyayari. Kaya nga, walang paghikayat si Pastor kung hindi patuloy na, sabi nga, kayo ay paalalahanan sa kahalagahan po ng panahon ng ating mga buhay. So, nagpapatuloy si Pastor na isang buwan tayo. Siyempre, come November 9, kayo'y patuloy naming hinihikayat doon sa isang katotohanan na yon ng ating tema na nagtatapos. But, siyempre, ano po yung mga patuloy na pwede nating mapangahawakan sa mga nangyayari ngayon? So, sa typical, may mga kapatiran tayong may mga pangkaramdaman, dumadaan sa mga proseso ng siyensya. Meron tayong mga kapatiran, pangangailangan, no? Katiyakan sa trabaho. And, siyempre, yun nga, yung sabi nung isang tinag sa akin, napakaganda. Sa worship team po, ang purpose ko doon, kaya ko yun pinost, pang pasaya, pang pa-breaker, kasi ang mga manggagawa natin sa worship team, yun talaga ang mayor eh. Akin silang patuloy na hinihikayat na sa awit na yun, ng napakagandang dalaga na yun, ng Huwag Bibitiw.
Ano po, sa mga, no, wag bibitiw. Ayan. Kasi sa dami na ng mga sitwasyon ngayon, kahit ang mga kapatiran natin sa pananampalataya ay nandoon. So, ang worship team ay aking patuloy na hinikayat, 1 buwan tayo, muli magpapagal sa mga paghahanda. And I hope walang bibitaw kasi ang liwanag naman ng mga katotohanan ng salita ng Diyos mula sa ating Panginoong Jesucristo. John 10, 28 to 30, hawak tayo ng Panginoon sa kanyang kamay, Panginoong Jesus. Hawak tayo ng Ama sa kamay na yon ng ating Panginoong Jesucristo. No? Hawak tayo ng Ama ng Panginoong Jesucristo. Magkapatong. At tayo po'y sinelyuhan, sabi nga ng Ephesians 1:13, we are now sealed with the Holy Ghost. So, hindi na tayo pwedeng supposed to be agawin. O snatch sa kamay ng ating tagapagligtas. Hindi na po. Klaro po yan. Liban lang, yan, pupunta ako sa Hebrews 10:31. Ang sabi po sa Hebrews 10:31, hoping siguro later time sila Sister Jane, they're on a tour. This mga coming Sundays, tapat po ang schedules nila sa work ni Pastor Bong. Mahihahabol na lang ni Sister Jane sa replay, no, sa inyo pong ating FB Live, yung mga verses na yan. Well, it is a dreadful thing to fall unto the hands of the living God. Meaning, kung ikaw mismo yung bumitaw, hindi na po yun pagkukulang ng Diyos sa ating mga buhay. Hawak po niya tayo, pero kung tayo yung bibitaw, ay kapahamakan ang katotohanan ng mangyayari sa sino man. Kaya nga, lagi natin binabalanse yung mga teolohiya ng tao, yung mga doktrina na yan, ng once saved is saved already. O yung isa naman, nawawala ang kaligtasan. Wala pong mga kabuluhan yung kanilang mga aral na yun. Kasi ang kaligtasan po, kung mananatili ka sa Panginoong Jesucristo, naroon po yun. Pero kung paalala, bago tayo magsalo ng ating tuwina, buwanang pagsasalo sa banal na hapunan, ay klaro po na 1 John 5, pag ikaw ay may mga kasalanang dadako sa espiritual na kamatayan, naroon po ang kapahamakan. Kaya nga, yung typical na mga conservative Christians, nagpapatuloy sila sa mga gawi nila. Walang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, sila'y lumago sa pananampalataya at mabago, bumunga ang kanilang buhay espiritual. And patuloy yang dalangin ko ngayong umaga as your pastor, on my 35th year sa amin pong mga bisita, 35 years na po ako nagpapastor last August, aking patuloy na pinagdiriwang. And sa edad ko pong 64, mind you, I am in the Lord for the past 40 years. Kasi 24 years old po nang dalhin ako ng aking may bahay, Sister Michelle, sa isang pag-aaral ng Biblia. At hanggang sa oras na ito, ay nandoon si Pastor Ed, hindi bumibitaw. Sa dami na ng mga pinagdaanan ko pong karanasan. Tulad po ng binasa natin sa Psalms 89 kanina, ni Haring David, yung pinagdaanan niya sa lumang tipan, mga pangyayari sa buhay. Higit po, hindi lang si Haring David, kasi siya lang yung ating psalm reading kanina. Marami pong mga katauhan sa lumang tipan na hinirang ng Diyos, hindi sila bumitaw. Pero alam din natin, may mga bumitaw. So, diyan ang ilustrasyon ngayong umaga ni Pastor. And sa bagong tipan, ganun din. Marami ding hinirang ang Panginoong Jesucristo na hindi bumitaw. At marami din bumitaw, no? Sa bagong tipan. Mababasa niyo yan kung talaga kayo ay bip-bip palabasa ng Biblia. And
Siyempre, ano ba ang nais ni Pastor ngayong umaga? Idiinan sa bagong buwan ng Oktubre. Ano na namang aral ang pwede nating panghawakan para maging, sabi nga, tayo ay karapat-dapat doon sa pagkakahirang na yun. Na hanggang sa huling sandali, wag nga tayong magaya doon sa iba. On the other side, yun naman yung ginagawa nila. Yung terminolohiya ng Pilipino na kapit sa patalim. Kahit mali na, kakapit daw sa patalim. Di ba? Yan yung kasabihan. Mali po. Dahil wala tayong dapat ibang panghawakan sa buhay na ito or kapitan kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga napakahalaga ng mga ilang ilustrasyon na yun di ba? Yung babaeng dinudugo, makapitan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Hesukristo, ako'y gagaling. Marami pong pwedeng panghawakan ng mga ilustrasyon. No? But hindi po ako doon nakatutok sa umagang ito dahil meron po akong patuloy na nais ipamanhik sa ating lahat. So, this morning po, dahil nababagay po yung pangyayari na yun, isang pataway yun sa mga kamanggagawa ko na umaawit siya ng awit na yun na hindi siya bibitiw. Pero siyempre yung memes na yun, yung FB memes na yun ay isang breaker po namin yun. Ginagamit ni Pastor, nagsasaliksik ako ng magandang idea para ma-illustrate, no, maging ilustrasyon. Pang-antas ng pananampalataya, puro manggagawa yun. Pinaalalahanan ko doon. Ngayong umaga, gagamitin ko yung idea na yun. Isang babae siya na hindi po siya ganun talaga yung itsura. Pwedeng sabihin talaga hindi makakajowa. Ano? Pero hindi siya bumibitiw. Hindi siya bumibitiw sa kanyang pag-asa. Sa kanyang pag-asa na magkajowa. No? Pero sa antas ng mga Kristiyano ngayon, ano ba ang mga bagay na bibitiw kayo sa Panginoon? Pangangailangan? Sitwasyong pangkalusugan? Mga masasabi nating may hirap na sitwasyon sa buhay para maging dahilan. Yes? Ano pa? But anyways, yung ilustrasyon po ni Pastor ay napakaganda na hikayatin kayo ngayon at ugnay ng isang katotohanan na ginagamit po dati panghikayat ng isang lingkod ng Panginoon. As I have said, sa puso ni Pastor, sa aking naging mga pag-aaral, sa aking natapos, no, systematic theology, may kanya-kanyang katatayuan ng mga ibang theologians. Di ba? So, ganun po ang antas na ni Pastor sa kaalaman. But hindi po ako doon para bumatay. Kanya-kanya pong conviction yun yung mga mapapatunayan mo na siya yun. Kasi yun sa chapter 13, pinatutunayan niya, binabanggit niya, saan siya narurong lugar, galing. So may mga basihan po si Pastor na mas pangahawakan ko. 2 hanggang 3 bagay, yan po ay prueba. So sa akin po, may aklat po ng Hebreo, kung kayo man po ay nanonood ngayon sa amin, sa YouTube channel namin, hanggang mamaya o kung sa ibang panahon, gumagamit po ako ng mga ilustrasyon na nababatay sa aktual na mga katotohanan ng salita ng Diyos, panahon, but hindi na ako para bumatay pa doon sa mga kung kailan yun na isulat. But the book of Hebrews ay nangungusap para sa kapwa niya mga Hudyo, kaya nga book of Hebrews kapwa niya mga Hudyo na huwag silang bibitaw sa kanilang meron ng pinangahawakang pananampalataya na nangyari na sa Panginoong Hesukristo. So mga Hudyo ito na naging Kristiyano na nampalataya sa Panginoong Hesukristo nung kanilang kapanahunan,
no? Yung Hebrews, yan po yung nilalaman ng aklat ng Hebrews. Pinapatunayan na higit sa lahat, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang hinirang ng kinikilala nilang Ama, at yan po ang namagitan sa Hebreo 7, nag-outline na lang si Pastor, marami na tayong pag-aaral sa aklat ng Hebrew, na pinapatotohanan na siya yung tagapamagitan, siya yung magpapatupad ng chapter 9, ng takdang panahon ng buhay natin, hanggang pinatutunayan doon sa hanggang tumahak na ng ilang chapters pa, 10, 11, and 12, bago mag-13, ang isang pangyayari na huwag kayong bibitaw. Alalahanin ninyo yung mga nasa chapter 11 na mga heroes of faith. Sabi nga daw, di ba? Yung mga nagdaan, nilalagari, pinapatay. Hindi pa nga tayo umaabot dun eh. Di ba? Hindi lang kayo nakakain ng merienda. Baka nag-aalboroto na kayo. Diba? Dito sa Holy and True, busog-lusog, sabi ni Sister Ningning. And doon sa bisita po namin, ipagpaumanin po, siya po ay isang himala, yun na pagtanungan nyo. Medyo lutang pa po siya kasi isang buwan mahigit pa lang po yan nakakaakyat ulit. So ang aming pong pagsamba ay alas 9, ha? Hindi po 9:30. Sabi nga ni Sister Ningning, Pastor, nalito ako, nakakala ko 9:30. So, may bisita po tayo ngayon. Salamat, bumalik kayo. So, ibig sabihin, kayo po ay magiging kapatiran namin sa mga pagtitipon na ito. And, yan po yun. Mga sitwasyong mahihirap, ano po ba ang magpapabitaw sa atin sa Panginoon? Ma'am Je, alam namin, today, supposed to be, di ba? But we claim by Wednesday, whatever. Again, himala po yan ng Panginoon. Ha? Si Sister Ningning po ay pangalawang buhay na po yan. Yan po ay inatake sa puso, nadala sa heart center, inangioplasty po, libre sa kaparaanan ng Panginoon. Sa mga bisita lang po namin. Kaya pagpaumanin nyo na po kung nabanggit niyang 9:30, ha? Nag-a-adjust pa po yan. So, patuloy, no? Na hindi tayo bibitaw kasi anumang mangyayari ngayon, umuugong ang World War III. Nagsisimula na po sa Europa ang World War III. At anytime, baka pag nagkapikunan talaga, sabi nga ni Brother Edmar, hindi ko alam, nasa ngayon si Brother Edmar, nasa area ng China ba o sila Brother Riel, tinakamusta ko sila. Kasi naka-ready na po ang mga yung armada ng mga iba't ibang bansa ngayon, naghahandaan na sila. Posible talagang ang nuclear war ay nandyan na. So, ano yung laging paalala ni Pastor? Enjoy life with God, family, and ministry. Hindi namin alisin yung mga trabaho ninyo, negosyo ninyo, whatever. Pero yung tatlo yan, pangunahin yan eh. God, family, ministry. Kung hindi pa po kayo nakakagampan, hindi pa kayo, kasi paulit-ulit si Pastor eh. Yung tawag ng Panginoon, isang tawag yon. Pero sa tatlong antas yun, una, tinawag tayo para maligtas. No? Tinawag tayo upang maglingkod. Hindi tayo laging nakaupo lang. Masasarap ang buhay sa ating mga tahanan. Tayo po'y tinawag maglingkod sa Panginoon, sa inyong kapasidad, sa inyong talento na meron kayo. At huwag pong masayang yung talento na yan. Nagpapaalala na si Pastor kasi yung imminence ng panahon, grabe na po. Iba-iba na ang nangyayari. And then, pangatlo pong aspeto nung tawag na yon, kaligtasan, paglilingkod, pagsusulit. Pagdating ng Panginoon, tayo po'y magsusulit sa Kanya kung ano po ang ating naging buhay sa mundong ito. Kaya nga po, paulit-ulit, binabanggit yan, nagsasaya kami ng mga kamanggagawa sa aming level, mga biruan namin, patungkol sa Panginoon. Kamusta po kayo? How are you, Ishi? Is our air conditioning
that good now? Okay, okay. Worry ako dyan kasi hinihimatay yan pag mainit you're ready for the United States. But anyways, mga aircon natin dapat malilinis din at karapat dapat. Pinalinis namin yan, pinaayos yan. So baka hindi na muna tayo bibili, Benjo. Okay ba muna? Kontrolado pa yan, ha? Pinataasan pa namin yan. Yun lang pala kailangan nun eh. But anyway, ilustrasyon lang po, no, na ang buhay po natin ay supposed to be ay sa Panginoon. And we're trying to really encourage you all na huwag kayong masayang sa ginawa na ng Panginoong Jesucristo na pagliligtas po sa ating lahat. Kaya nga po, today, I stand here, I'm wearing this old shirt. Nagtataka nga yung ibang brethren eh. Pastor Rico, naalala mo, meron ka nito eh. Lahat tayong mga men's, Pastor Louie, mamaya sa offering, ginamit ko po ito. Again, ngayon ko lang po ito sinuot. Through the years, nakastock lang po ito sa cabinet ko. No? You see this shirt? Dami na po na hinubog si Pastor, ginamit si Pastor. Kaya ngayong mga upcoming hindi nagbabago ang mensahe ni Pastor. Matthew 28, ano ang kabilin-bilinan ng Panginoong Jesucristo? Hindi lang i-preach ang good news. Turuan ang mga mananalig sa Kanyang sumunod sa Kanya. Literally, yun yung idea ng huwag bibitiw anuman ang sitwasyon. Di ba? Susunod sa Kanya. And, totoo po yun. Posibleng, yung baguhan nating kapatiran, nandito, tataka sila. Dapat, ang pastor dapat, talagang damit na maganda. Diba? Yan po yung typical di ba? Ngayong umaga, gagamitin ko po yung sitwasyon ni Pastor. Ang tinitignan po ng Panginoon ang ating mga puso, hindi po ang ating suot. Pero siyempre, we should always be naman, sabi ng Peter, modest. Di ba? Huwag naman kayo, although dito sa ministry natin, huwag naman kayo manunukso na naka-backless kayo. Hindi naman kayo modest talaga nun. Kasi sa ibang, yung Thyatira Church, ngayon sa 7 churches, iba-iba yan eh. May social, naka-backless, naka-shorts. Hindi po. Dapat din, tayo. Hindi naman din dapat, kung ano yung sabi ni Pedro din, na mga adornment din, yung mga mamahaling, mga ginto, ialay nyo na lang po mamaya yan sa offering, yung mga suot-suot ninyo. Meron dyan, may sakit ng hepa eh. May napansin ako isang beses dyan, may sakit ng hepa. Ma'am Sandra, nasa na yung mga makikintab mong si Ella kasi sumusunod sa iyo. Marami na rin si Ellang mga ginto-ginto eh. But anyway, kidding aside, yan. Ano ba ang puso ni Pastor ngayong umaga? Yung aking pong pasimula ay pep talk lang ni Pastor, pero I'll go sa pinakamahalaga kasi lahat ng bagay, aircon, whatever, lalo na tayo pang espiritual, tayo ay typically pinupulyut ni Satan ng mga kung ano-ano. Kahit nga maraming Christians ngayon, napupulyut na kayo sa mga doktrinang hindi dapat paniwalaan. Napakadami. No? Kung ano-ano na mga pinagtututuro ng mga kung ano-anong iglesia na yan, yung salita mismo ng Diyos ay napupulyut ng kanilang mga naisin. Again and again, paalaala po ito ni Pastor. Ang Bible po, nagbabago ng pagkatao natin. Naglilinis ng mga madudumi nating mga bagay-bagay sa kaisipan, etc. At hindi po ang Bible ay para baguhin ng kultura, panahon, kaalaman. Ano po? Hindi po. The Word of the Lord stands forever.
Hindi po yan para dagdagan o bawasan. Although matagal pa po ang eleksyon, 2028 pa. Hindi po yan para dagdagan at bawasan. Kung ano po yan nandyan sa Biblia, yan po dapat ay nasusubukan nating lahat isa pamuhay. No po? Yun po ang challenge sa atin. Kaya nga, ang Diablo, yan po ang nanaisin niya, tutuksuin niya tayo, 5, 5, whatever, paraan niya, para tayo po'y bumitaw sa katotohanan na nais ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, typically, yan yung mga bagay na nakakalungkot. Today, if you're polluted, may dalawang bagay po na napakaganda gamitin. And totoo po ito, doon po kasi ako sa Hebrews 12 nakatutok. So, assignment, pakibasa na lang po kabuuan ng Hebrews 12, pero nandito po ako sa katauhan ni Iso. Kilala niyo po si Iso? Hindi po yung binibili niyo dyan sa kanto, ha? Iba yun. Iso, siya po yung kapatid ni Nino, Jacob. Binanggit po siya sa chapter 12 ng Hebrews nung mga ngaral. Ginamit siyang paalaala. Kasi mamaya po, magbe-breaking of the bread nga tayo. So, magpapaalala na naman si pastor. So, gagamitin ko lang, i-relate ko lang. Na isang buwan na naman nang lumipas sa mga buhay Kristiyano natin. Napollute ba tayo ng mundong ito? Napollute ba tayo ni Satanas? Sa mga kung ano-ano namang mga bagay. Binitawan na naman natin ang mga katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Well, there are 2 words. Punta tayo sa word study. I hope kahit sa mga word study ni Pastor, naaalala nyo to nanonote down ninyo. Kaya pala, may bigay galang po ako sa mga kapatiran namin sa ibang pananampalataya. Meron silang, nakikita nyo to ngayon umuuso sila kahit sa mga canned goods, may nakalagay halal. Alam niyo ba meaning ng halal? Ayan, mag-word study tayo. Mag-trivia tayo. No, actually, halal means profane, polluted. Paalaala nila yun, warning nila yun, na huwag kayong kakain ng ibang bagay sa kanilang pananampalataya, na polluted. So, tinatatak nila yun, halal. Para bago ka kumain, yun yung meaning ng halal. Bago ka kumain, tiyakin mo hindi polluted yung kakainin mo. Ayon sa iyong pananampalataya. Ganun yung kanilang pananampalataya. Kaya gumagalang po kami, Hindi po kami para manira. Ginagamit lang po namin yung inyong paalaala. Ganda nga nung paalaala ng mga nasa relihiyon na yun No? Yun yung Hebrew word na halal. Siyempre, yan din po yun, yung H-A-L-A-L. To profane is, sabi nga po dyan, something as holy as what? Sa kanila po, kanilang pananampalataya yon or non-sacred. So meaning, hindi mo pinalagahan yung kanilang pananampalataya. So sa Hebreyo, galing po yan sa Hebreyo. Tandaan po natin, ang hidwaang Hebreyo at Islam ay matagal na po. No? At nagpapatuloy nga hanggang ngayon Di ba? Lalo na yung area ngayon ng Israel na yan, yung Gaza. Culturally speaking, historically speaking, it has been ever since. Nandun yan, yung hidwaan na yan. But hindi ko rin po para sadyain, kayo po hinihikayat ko kasi baka may makapanood din kay Pastor na iba ang
kanilang kaalaman, gumagalang po kami. But sa aming pong pananampalataya, pakigalang din po kami. Di ba? Kasi ito ang aming kaalaman eh. No? Now, yung kanila pong tinaguriang propeta ng Deuteronomy 18, inangkin niya yon, yung Deuteronomy 18, ay sinasabing, ang Bible, walang pwedeng umangkin na ako yan. Kaya maraming ang naging kulto na eh. Inaangkin nila kung ano yung nandun sa Bible. Pakitanong ang katabi natin, kapatid, ba't hindi mo inaangkin si Satanas ka? Sige, pakitanong. Ayaw nyo. Pero yung sa Deuteronomy 18, ako yan propetang yan. Sa isang iglesia, kanina may iglesia tayo dyan sa likodan, mahaba yung damit eh. Sa mga 7 Isaiah, ako yan. Yung namatay na, siya daw si Pantas. Yung namatay na sa Pampanga, siya daw si Pantas. Di ba? Kung ano mga pagkaangkin eh. Meron din. Ngayon, nakakulong na. Siya daw si Jesus na. Di ba? Kilala niyo po yun? Yung nagpapahayag na siya na si Jesus. Nakakalungkot na yun. Nakakulong na ngayon. Di ba? Hindi niyo pwede angkinin yung nasa Biblia. Karakter yun dun eh. Nakikita niyo po yung pagpapaalala na yan. Paggamit, tamang paggamit. Hindi po pwedeng gamitin yung aral para sa Israel, sa Lumang Tipan, sa iglesia, sa Bagong Tipan. Meron pong aral para sa iglesia. Meron pong mga aral para sa Israel ng panahon nila. Kaya nga Old and New Testament yan. Nag-uugnay yan dapat sa tamang paggamit. Yun po yung laging binabanggit ni Pastor. Proper interpretation of the Bible, the hermeneutics, and then the systematic theology. Systemize yung iyong kaalaman tungkol sa Diyos. Theology means study of God. Diba? Hindi po yan basta tatayo kami dito, mangangaral kami ng kung ano-ano lang. Hindi po. Kaya nga ngayon, kahit ngayong umaga, backgrounder po yung mga pinapakita ko para didiinan ko lang yung gustong paunawa ni Pastor sa buhay ni Esau. Sabi po dito, ni Esau, tinitingnan ko lang yung reaction eh, kung may magre-react. Sabi niyo, Pastor, bawal yan sa kanto eh. So, halal yun. Pag nandun kayo sa kanto, madumi yun. Mga street foods. And sabi niyan sa verse 16, lest there be any, what? Fornicator, etc., etc., or profane person as Esau, who for the one morsel of meat sold his birthright. Alam niyo po si Esau, alam niya yung kanilang kultura. Kilala nila yung buhay na Diyos ng panahon na yun, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Pero, yung responsibilidad bilang panganay, dahil sa tsampurado, gutom, binitawan niya yung katatayuan niya bilang panganay. Okay? And he is termed as profane. Yan. Kaya ngayong halal, binuksan ko, that is now the Hebrew word of profane, halal. But there is another Hebrew word meaning also profane. It is an adjective now, doon ako tututok. Yan po ang pag-word study ha. I hope may nadadagdag sa inyong kaalaman. No? Pang-espiritual, at saka sama na po ang kultura, sama na rin po, I hope so, yung espiritual na pangkalusugan ninyo ngayong umaga. The other word is, ginagamit, typical ng Pilipino, pero dadagdagan lang ng letter H sa dulo. Pakisabi sa mga katabi ulit, hanep ka. Pakisabi, hanep ka.
Di ba ginagamit natin yung typical na word, hanep? Hanep is yung insektong, ano, di ba? Hanep yun, di ba? Yung nangangagat yung insektong. Perwisyo ka, parang ganun, perwisyo ka, di ba? Ganun. Pero you know, the word hanep in Hebrew, ishi, is again the word profane. What is the meaning of profane? You are polluted. Or less, you're on the spiritual aspect, to describe a person or entity impious, soiled by sin, or he is introducing a pollutant into the relationship with God. I'm speaking of the spiritual na, hindi lang dun sa level ng dumi. Kaya nga from the Old Testament, yung dugo ng Panginoong Jesucristo, naging symbol yun ng paglinis, yan, ng panlinis. And in which God, term nga po dyan, cuts off intimacy, nawawala po ang ating relasyon sa Diyos. Yun yung idea na yun. And sa Tagalog, pag sinabing hanep, in Hebrew, may H lang yung hanep. Ang ganda natapat Sa Tagalog, hanep ka. You are either, sa Tagalog word, pusong, yung parang pusong, pero pusong, meaning disrespectful, or, another word, walang galang, hindi banal. Or hashtag, bastos ka or lapastangan ka. Just like Esau, he knows his God. Alam niya yung kultura nila, alam niya yung Diyos na kinikilala nila. Nila Father Abraham, ng panahon na yon. But, alam natin, hanggang dumating sa panahon ni Jacob nga, nila, nakakalungkot. These are issues na binanggit dito sa Hebrews 11, paalaala. But, again, bakit lang ginamit ni Pastor ito ngayon? Kasi may mga ilang bagay na gusto kong daanan lamang po. Ang bilis lang naman ito, Sister Jane. Bago ako tumumbok. Here, again, in Leviticus 18:21 is the word profane, the name of God. Leviticus 18:21. May mga gumagamit niyan, minsan ginamit na ni Pastor na ilustrasyon yan. Marami ngayon ginagamit nila kahit sukdulan na sila sa kanilang, pero hindi tayo para maghusga. Yung mga gumagawa ng kasalanan, kaya nga do not use the name of God in vain. Ginagamit nila di ba? The last message ko, last Sunday, yun nga para gamitin mo na, ako nandun, kabilang ako ng isang iglesia. Hindi mo yun para ipang-protect sa iyo. Kasi kung wala ka talagang ginawa, ipoprotect ka ng Diyos sa anumang paratang sa iyo. Just like si Pastor Ed, I stand here before you, through the years, I'm serving the Lord 35 years already po sa mga baguhan naming kapatiran. But, dami ko pong dinaanan, mga kung ano-anong sitwasyon, karanasan sa ministeryo, and still hanggang sa oras pong ito, hindi ako bumibitaw sa Diyos na humirang sa akin. Marami po sa mga nakakaalam ng mga pinagdaanan na ni Pastor Ed. I did not use or profane the name of God in vain. But literally, hindi lang yan yung para banggitin mo
Minsan may binanggit na nga ako sa inyong pataway, di ba? Totoo yun. May nakasabay kami sa bus. Yun yung isang relihiyon na nangangaral, tapos may dala silang supot, nangihingi. OA! Nung napapreno yung driver ng bus, naalala ko yun nung ako'y nagba-Bible school pa noon sa Makati. Nakikisakay na sila na pag ganun. Nangangaral daw. Tapos, using the name of God, parang katawa-tawa naman eh. Napapreno lang yung driver. In Jesus' name, in Jesus' name. Huwag niyo pong gamitin ng ganun. No? OA kayo, OA. In your heart, yes. At least maganda yun. Wala si Ate Epin eh. Ninong ko kung si Ate Epin yan, baka iba ang sabihin pag nabigla. Pastor Rico, pag binili ka, andiyan ba si Ate Epin sa FB Live natin? Ate Epin, kamusta na po? Pasayahin naman natin si Ate Epin. Naalala niyo ba si Ate Epin? Baka hindi niyo naalala. 3 times a week, nagpapadialysis siya. No? Ate Epin, baka mas gayahin natin yung nasabay ko sa bus dati. In Jesus' name. Kaysa dun sa ni Haring David. No, Pastor Rico. Si Pastor Rico, may kalokohan to eh. Bubuti na lang si Sister Ningning. No. Ma'am Ningning, at least hanggang tungkod ka lang ni Moses, di ba, Ma'am Ningning? Mga biroan po namin yun dito sa mga bagong kapatirang makakasama namin. Ang buhay Kristiyano po ay masayang tunay sa katotohanan ng salita ng Diyos. No? And I would like to re-emphasize, many Christians now are polluted sa mga bagay sa mundong ito. And nakakalungkot po, malapit na pong bumalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo magsasalo ng banal na hapunan eh. Paalaala ito eh. So, let me use some words pa po lang bago ako mag-end up sa ilang mahalaga lang na mga verses. Likewise, nandiyan po yan sa Acts 24:6. No? Again, yung mga lingkod ng Diyos yan, binabanggit dyan. At sa Timothy 1:10. Likewise, salamat kung pasado si pastor dito. Am I polluted? Ha? Nandun sa mga binanggit ni Sister Sandra. Chapter 4, verse 7. Am I polluted? Mga lingkod ng Panginoon ito. Hindi ko na po para basahin, tatagal eh, no? And in chapter 6, 20, si Timothy mismo pinapaalalahanan ni Pablo na bilang isang lingkod ng Panginoon, sabi ko nga po, di ba? I'm ongoing, continuously serving the Lord 35 years. Walang politikang nilalapitan. Wala po kami ditong politiko, ha? Wala po kami ditong dinadalang politiko. Wala po kami ditong mga panghihingi. Kayong mga bago naming dalong kapatiran, kung may church po kayo sa probinsya ninyo, doon nyo pa rin po ipapadala ang inyong tithes, ha? Pagpalain na lang po kayo kung gusto nyo mag-offering dito. Ganyan po kami gumalang sa inyong mga ministeryo, sa inyong mga probinsya. Marami po kasi kayong ganyan dito eh. Nandito lang sa Santa Rosa, nakikisamba. So ginagalang po namin kayo. Hindi po kami dito yung katulad ng ibang pastor. Dito kayo nagsasamba eh. Dito nyo ibibigay ang tithes ninyo. Mga ano po yun, hindi po totoong pastor yun. Apa? Nagbibigay galang po kami. Ang tawag po dyan, ministerial ethics. Kung meron na po kayong church sa inyong probinsya, doon nyo po ipadala. Po, kasi ang Diyos namin po dito ay mayaman. Po, hindi po namin para makikita nyo yan. May mga miyembro po kami nasa ibang bansa. Ayan po, international po tayo dito. Nasa Zoom. Dahil yung FB Live natin. Di ba? Sample lang. Ayan. Para nakikita lang.
Okay, pero back na yung mga bago nating bisita. Para mamaya po bibigyan kayo ng aming statement of faith. Baka napasok nyo po ay kulto ha. Tiyakin nyo po mamaya. Bibigyan po namin kayo yung statement of faith namin. Ang inyo pong pastor dito ay naroon po sa kaalaman na walang iba. Siguro kayo naman nakikinig kanina pa di ba? Wala naman akong tinataas na iba dito kung hindi ang Panginoong Jesucristo po lamang. At yun po yung pagpapahalaga na huwag tayong bibitaw. Kasi nangyayari na po. Pahirapan na ito. Pahirapan na. Pwede nyo sabihin talaga, hanep na buhay ito. Di ba? Galing ba? Galing yung ilustrasyon? You can term that. You can use that. So, Ishi, with your friends there in your school and your social there and etc., you just tell them you're hanep. What's the meaning of hanep? You're polluted. Kim? Likewise, Kim, Don't be polluted. Don't be hanep. Don't be hanep. Hanggang saan si Pastor? Somehow, I have my own personal concerns, di ba? Dami ko nang dinaanan sa mga kapatiran po namin. I hope kung anong kalooban po ni Lord sa inyo, observe nyo kami. Maliit lang po kami ministry kasi doon po kami nakatayo sa 7 churches na Philadelphia Church. Doon po ang pangalan na pinagamit sa amin ni Lord, the Holy and True. Doon lang po nagpakilala ang Panginoong Jesucristo as the Holy and True. And sa buong Pilipinas po, since 1531, madiscover, tama 1531 ba? 21, madiscover ni Magellan ang Pilipinas. Maliit lang po kami kasi yun po yun amin We have only that little strength. Kasi wala po kami ditong fundraising, wala kami ditong mga networking, wala kami ditong insurance, negosyo ng mga iba-ibang churches. Wala po kami ditong mga first fruit boxes, solicitation, wala po. Pero again, can we just bless the Lord? Tayo tinataguyod po ng Panginoon sa ministerium ito. And always, walang panghikayat si Pastor sa kabuuan ng mga kapatiran. May mga iba-ibang pwedeng gamitin pang ilustrasyon Pero I will not go for it anymore. Actually, si Esau, on the other hand pala, sorry, parang gutom na kasi si Pastor nagluto na ba kayo ng Esau dyan? Siyempre, nakapasting ako pag umaga. Pero, alam niyo, nung kasalanan talaga ni Esau, hindi naman yung champurado na yun Alam niyo kung ano? Bago tayo magsalo, ihabol ko. It's our first Sunday. Ganito po kami dito Pag first Sunday namin, nagbi-breaking of the bread. Para paalalahanan ng mga kapatiran sa inyong mga tahanan, yung inyong mga tinapay, kape, tubig, biskwit, whatever elements sa bahay ninyo, ay isang bagong buwan ang kinakaharap natin. Paalala sa simbolo na yun na, what if ang Diyos ay bumitaw sa atin? Yung tigas ng ulo ng bansang Israel, 80 years, sila pa ikot-ikot. Tigas ng ulo ng sangkatauhan. Timetable per history to, Ishi meron naman kayong mga G sa inyong mga cellphone. Ang tinaguriang element. Kung science, hindi namin yun para kontrahin. Kasi ang science daw, ang Earth ay hindi na namin alam ngayon, hindi ko na ma-define, kalimutan ko, yung edad ng Earth. But actually, kung Bible ang babatayan, we are just on our 6,000 year. Kasi
a day in the Lord is 1,000 years, and 1,000 years in the Lord is a day in the Lord. Siya yun, ha? So, history-wise, from Adam, creation of mankind, to the new creation after what transpired ng kasalanan nila Adam, humirang ang Diyos ng bansang Israel. Si Jacob. Israel. That's 2,000 years ang bilang nila. 2,000 years. Then from Jacob, dumating si Jesus Christ, another 2,000 years, tinayo ni Jesus Christ ang church. Okay? That's 4,000 years already. And nang mamatay si Jesus Christ, 2,000 years dating, ano nang year natin? Nasa 20 at ano na tayo, di ba? 2025 na tayo. May 25 years na tayong lumalagpas. Ha? That's 6,000 years already. Okay? Ito yun sa mga scholars, biblical scholars. Hindi to alam ng mga pastor-pastoran. Okay? Yung mga kala nila, naging pastor lang sila, hindi naman sila nakapag-aral. Then, on the 7,000 year per Daniel 9, that is the Great Tribulation, yung millennial kingdom, 1,000 years. So, bago mag-Great Tribulation, bago tayo kunin ng Panginoon, so may lumagpas na 25 years eh. So, pansinin nyo, kahit ang yung mga false prophets na hindi churches, yung mga namatay na, may bago na naman daw ngayon doon sa India, sa ganun. Na ditong year 2025, sumasabay, no? Ay sinasabi nila, doomsday clock, yung mga nandoon sa doomsday clock, malapit na daw. Yung iba naman, end of the world, etc. Matthew 24 speaks of these words na nangyayari na sa paligid natin. And kung si Pastor Ed din po, babatay lang, time is of the essence. Huwag na po tayong magsayang ng ating mga buhay, panahon. Mga kabataan, enjoy your time with your loved ones. Mga magulang ninyo, mga magulang, enjoy nyo na ang panahon sa inyong mga anak, mga pamilya. Dahil sasagsag na po eh. Even here, very clear, Timothy speaks of, in the end times, from worse, no? Ang mga walang hiya ay lalong magpapakawalang hiya. Kaya huwag nyo na pagtakahan yung mga corruption na yan, etc. Sabi ko nga sa inyo last message ko eh. Di ba? Ang unang na-corrupt, sila Adam and Eve, ni Satanas na alukan. Di ba? Ng prutas na yun. And ang tao ay na-corrupt. Issue na yan noon pa. Kaya kahit sino ipalit natin mga politiko dyan, mangyayari lang po ang perfect government, kailan? Doon sa great millennial na yon na binabanggit, yung millennial kingdom na yon, yung 7,000 years na yon, magre-reign with the tinatawag na glorified body, ang mga brethren. Galing tayo doon sa supper na yon, ito yung breaking of the bread, bababa tayo for the battle of Armageddon. Ano po? Kung hindi kayo natuturuan po ng tinatawag na eschatology, marami pong materials pwede kayo tumingin eh. Iano nyo po sa gene nyo, yung eschatology, study of eschatology. Kaya nga, ang tayo ni Pastor doon, tayo hindi ako magpapaiwan. Doon ako sa bago mangyari yung tribulation, kukunin tayo ng Panginoon sa ulap. Yun po kami dito Hindi kami dito mid-trib or post-trib. Kami dito.
para kung hindi na po kayo babalik, kasi baka yung iglesia po ninyo, iba ang doktrina. Wala po kami dito mga pastora. No ba? Ang Bible po speaks na pastor lang po. Okay? Wala kami pastora po dito. Meron kami tinatawag na matatandang kababaihan, diakonesa. No ba? May mga gifts sila, teacher, tumatayo sila dito, teacher sila, pero hindi sila pastora. Nag-share sila ng Word of God. Kasi 1 Timothy 3, Titus, lalaki lang po ang pastor. Kaya nakakataka sa ibang iglesia, binabago nila ang mga paraan. And sa ibang iglesia, dahil mayaman siguro yung isang brethren doon, gagawin nilang pastora kasi mayaman eh. Dito po may training kami lahat. Wala pong nagiging lingkod ng Panginoon dito nang hindi po dumaan sa mga tinagurian po namin programs ng pag-aaral. Andiyan po, bibigyan namin kayo ng aming statement of faith mamaya. Para kung mamarapatin nyo kaming ituring na pamilya dito sa Dako ng Santa Rosa habang nandito po kayo, no? Kung tiga ibang lugar kayo, narito po kami. Pwede nyo pong maging pamilya sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So again, anong kasalanan ni Esau? Balik ako, ni Esau. Sorry po. Ito na po. Balik tayo sa Hebrews 12. Talon tayo sa verse 17. Yan. Ano po ba ang kasalanan ni Esau? For ye know, verse 17 ng Hebrews 12, that afterward, so ngayong umaga, paki-assess sa mga puso, when he would have inherited the blessing, wow, sayang! He was rejected. Bakit? For he found no place of repentance. Oh. Wala pong pagsisisi. Tulad ni Judas, sinong gusto mangking kay Judas? Libang kay Satanas. Ganon din po si Esau. No repentance. Remorse, umiyak-iyak lang. Drama-drama lang, kay drama lang, iyak-iyak. Hindi tunay ang pagsisisi. Peter, yes, totoo ang pagsisisi. Esau, Judas, verse 17. 1 John 5, sin that leads to death. Lagi ang doctrine ni Pastor, ha? Paalala, kasi quit daw tayo, ha? Kahit po sa mga kamag-anakin ng isa naming brethren dito, tandaan niyo po, I'm trying my very best. Pasado ako dun sa to protect. Pero this time around, pag wala pong repentance ang tao, ito po yon. Yung nangyari po dun sa isang brethren natin na pahamak, hindi lang naman po niya yun doon ginawa eh. Pang-apat na po niya yun. Ayan. Lumagpas na po siya doon sa 2 to 3 na binabanggit ng Panginoon na paalaala. 2 to 3. Okay? Matthew 18. Numbers 2 to 3. Bibigyan ka ng bilang ng Diyos hanggang 3. Lumagpas na siya, naka-4 na siya. Si Esau ang problema, si Judas ang problema. Walang pagsisisi. Ang dami ko na pong inilagaan, kaya sabi ko nga po, sa t-shirt na ito, years back, di ko na rin maalala kailan to di ba? Nung men's natin, Andito pa yata si Brother Ness doon di ba? Andito pa, meron din si Brother Ness nito Ayan. Bumitaw Pero kami, Pastor Rico, nasa Lipa lang po ngayon, hindi nakarating. Si Pastor Louie sa Isabela. Si Pastor Bong sa US. At sa sino mang mga magiging pastor pa. Wala lang po mali siya,
Pakihawak ang mga kamay ng kapatid. Sige nga po. Yung mga katabi ninyo, hawak. Hawak-hawak tayong kamay. Hawak-hawak kamay, lilipad tayo. Pagkasabi sa mga katabi, walang bibitaw. Tayo po yung magsalo. Habang tinatawag ko po ang mga nakatalaga sa ating breaking of the bread. Sa inyo pong mga tahanan, ano man po ang elemento meron kayo, pahalagahan po natin ang pagsasalong ito dahil hindi po natin tiyak ang mga susunod na pong mangyayari. Posibleng huling pagsasalo na po natin ito kasi sumasagsag na po ang sitwasyon sa Europa. Although si Pastor, ang basihan ko talaga po ay ang bansang Israel, Ezekiel 38, kailangan sumabog yung lugar na yun ng Syria, yung palasyo doon ni Hadad. And hopefully, magkikita-kita po tayo sa ulap pagbaba ng Panginoon. So, paghihikayat ko po, lalo na sa mga bagong dalo, pahalagahan na po ang panahon ng ating pananampalataya. Huwag pong masayang yung pinasimulan ng Panginoon sa atin. Di ba? Meron yan sa Philippians. What the Lord has started sa faith natin. Huwag po tayong bibitaw. Kasi kung binitawan tayo ng Panginoon, saan po kaya tayo pupulutin? Hebrews 10:31, it is a dreadful thing to fall unto the hands of the living God. Alalahanin pa natin na nang ialay ng Panginoon ang kanyang buhay, simbolo ng kanyang katawan, ng dugo, ito po yung mga elemento. Ano pa po ang mga bagay na mangyayari na kaya tayong pabitawin sa Panginoon? Tayo po yung magsalo. Precious in His eyes, because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. And nothing you can do could make Him love you more. Nothing that you've done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Come to the Father, so you give this more. Broken hearts, broken lives, He would take them all. The power of the Word, the power of His blood, everything was done
could make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only Son. Everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the Word, the power of his blood, everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the Word, the power of his blood, everything was done so you would come. Nothing you can do could make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only Son. Everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the Word, the power of his blood, everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the Word, the power of his blood, everything was done so you would come. The power of the Word, the power of his blood, everything was done so you would come. Lagi po ang panghihikayat ni Pastor. Sa inyong mga tahanan, ano mga elemento mayroon po kayo sa amin po dito sa Bahay Sambahan. Yung tinapay po at saka juice na sumisimbolo ng katawan at dugo ng Panginoong Hesukristong inalay niya. Hindi po tsampurado. At sabi nga, huwag po tayong bibitaw sa anumang mga sitwasyon sa buhay. Habang nag-aantabay po tayo sa tatlong bagay. Again, si Jesus po ay namatay para sa atin pong kaligtasan. Siya po'y muling nabuhay, hindi po siya nanatiling nakalibing, siya po'y muling nabuhay. No po? Atin po yung pag-asa na ang Diyos natin ay buhay. And pangatlo nga po, siya po ay muling babalik. Anumang oras po. Sabay-sabay po natin kainin ng mga elemento, ang tinapay po sa paggunita ng mga katotohanan ito. Ganon din po,
Sa pagkakataon po, marami na nating paggamit. 1 Corinthians 10:11, sa iba't ibang aspeto ng Gospel, Matthew, Mark, Luke, John. Sinisimbolo po ng kanyang dugo, again, ang tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po nating inumin. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, tulungan po kami na anuman pong mga sitwasyon namin, anumang aspeto ng katotohanan sa buhay namin. Lord, you know my heart. How I long. Sabi ko nga, Lord, sa isang brethren na may hirap na katatayuan ngayon. Maliban sa mga brethren po namin, may mga nagdadialysis, etc. Ano man ang mga nangyari, ang mahalaga po yung pagsisisi na wala po sila Judas o sila Iso. Lord, sabi ko nga, hindi rin naging totoo yung pagsisisi ng ginamit kong ilustrasyon sa isang kapatirang may karamdaman. Sabi ko, kung doon nga sa dating pinanalangin ko gumaling at walang pagsisisi sa mga oras na ito, nagpapatuloy sa kanyang kasalanan, ikaw pa kaya na nakita namin na naroon sa kalooban ng Panginoon? Mga aral na Job, na Lord, kayo nakakaalam. And today, Lord, I stand before you. Salamat po sa lahat. Ako po'y umaangkin ng iyong mga salita. Patuloy, Lord, na tinatalaga ang ministeryo na ito, Lord, maliit man kami, pero nakakatiyak kami, kayo po ang kalakasan ng iglesyang ito. As per your word, in Revelation 3:10, Lord, ikaw yung magpapatupad ng mga katotohanan patuloy sa isang ministeryo na nagnanais, Lord, na pagbalik mo, kami ay magiging karapat-dapat sa pagkakahirang mo. Lord, wag na po naming sayangin ang mga panahon pa na meron kami. Ma-enjoy na po namin ang buhay, una sa inyo, sa aming mga pamilya. And Lord, overall, our ministry, marami pa po kaming pwedeng gawin, marami pa pong pwedeng pagtulong-tulungan ng mga talento ng mga kapatiran namin, mga resources, Lord, na pwede pang magamit sa iyong kaluwalhatian. At